Si Don Ernesto Villaverde ay isa sa pinakakilalang pangalan sa bansa. Sa bawat kanto ng syudad ay may gusaling nakatayo na siya ang nagmamay-ari. Mula sa mga mall, hotel, pabrika, hanggang sa malalawak na lupain sa probinsya. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi basta dumating sa kanyang palad. Bago siya nakilala bilang isang bilyonaryo, isa rin siyang batang lumaki sa kahirapan. Anak ng isang magsasakang maagang pumanaw. Sa murang edad, natutunan niyang magsaka, magbenta ng gulay, at magbanat ng buto upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Anak, balang araw, darating din ang panahon na hindi na tayo maghihirap. Huling pangungusap ng kanyang ina bago ito pumanaw dahil sa sakit. Dalangin at pangarap iyon ni Don Ernesto na nagsilbing apoy upang magsikap siya. Hindi na nakalimutan ang mga salitang iyon, kaya kahit gaano kahirap ang mundo, hindi siya sumuko. Sa edad na 25, nakapagtayo siya ng maliit na tindahan ng bakal at kahoy. Mula sa tindahang iyon, unti-unting lumaki ang kanyang negosyo hanggang sa magkaroon siya ng sariling pabrika. Ang disiplina at talino niya sa pagpaplano ang naging susi ng kanyang tagumpay. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan ay ang pagkakaroon niya ng matigas na kalooban. Ang tingin ng marami sa kanya ay istekto, walang pakialam at mabagsik na negosyante. Sa kanyang tahanan, isang malawak na mansyon na puno ng chandeliers at mamahaling kagamitan. Naninirahan siya kasama ang kanyang 3 anak. Sa unang tingin, perpekto ang kanilang pamilya. Marangya, may mga kasampahay na nagsisilbi at mayroong lahat ng bagay na maaaring asamin ng kahit na sinong tao. Ngunit sa likod ng magarang pader ng mansyon ay may mga puwang na hindi napupunan. Papa, wala ka bang oras para sa amin? Lagi ka na lang nasa negosyo. Reklamo ni Lucia, ang nag-iisang anak na babae, isang gabi habang sila'y nagsasalo-salo sa hapunan. Nakasuot ng mamahaling dress si Lucia, ngunit sa kabila ng mga alahas na kumikislap sa kanyang katawan, halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Lucia, tugon ni Don Ernesto, habang nakatingin sa dokumentong hawak niya, lahat ng ito ay ginagawa ko para sa inyo, para hindi na kayo maranasan ang dinanas ko noon. Sumabat naman si Marco, ang panganay na anak na likas na ambisyoso at laging nasa pakikipagnegosyo. Pero Papa, hindi lang naman pera ang kailangan namin. Kailangan din namin ang oras mo. Kailangan din namin ng ama, hindi lang amo. Sandaling na tahimik ang hapagkainan. Si Daniel, ang bunso, tahimik na nakikinig, ngunit halatang may galit at sama ng loob din sa kanyang mga mata. Habang patuloy na dumadaan ang mga taon, lumaki ang agwat sa pagitan ni Don Ernesto at ng kanyang mga anak. Abala siya sa pagpapalago ng kanyang imperyo, habang ang kanyang mga anak naman ay lumaki sa luho at bisyo. Nakasanayan nilang makuha ang lahat ng kanilang gusto, mamahaling sasakyan, mga gala sa ibang bansa, at walang katapusang pakikipagsosyalan. Sa bawat kwarto ng mansyon ay may iba't ibang eksena ng pagiging spoiled ng kanyang mga anak. Si Marco palaging nakikipagkita sa mga investor, ngunit hindi upang magtrabaho, kundi upang ipagyabang ang kanyang apelyido. Si Lucia naman, kilalang-kilala sa lipunan dahil sa kanyang pagiging sosyalera, laging laman ng mga high society party at fashion event. Si Daniel, bagamat tahimik, ay nalulung naman sa pansusugal at barkada. Papa, gusto ko ng bagong sports car. Hindi na uso ang gamit ko. Minsan ay walang pakundangang wika ni Marco habang nasa sala sila. Lucia, huwag mong kalimutang magpakita ng respeto. Hindi lahat ng tao ay may pagkakataong magkaroon ng ganitong buhay. Mariing sagot ni Don Ernesto, ngunit halata ang pagod sa kanyang tinig. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangaral, hindi na siya pinapakinggan ng mga anak. Ang nakikita nila ay isang lalaking puro negosyo lamang ang iniisip at hindi marunong magpakita ng pagmamahal. Lumipas pa ang ilang taon at lalong lumalim ang distansya sa kanilang pamilya habang patuloy na yumayaman at lumalawak ang negosyo ni Don Ernesto. Lalo namang nagiging sakim at walang direksyon ang kanyang mga anak. Naging simbolo siya ng tagumpay sa labas ng kanilang tahanan. Ngunit sa loob nito, isa siyang banyaga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon,
Napatingin siya sa lumang litrato ng kanyang ina. Ang mga salitang binitawan nito noong bata pa siya ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Anak, balang araw darating din ang panahon na hindi na tayo maghihirap. Napangiti siya sandali, ngunit agad ding napalitan ng lungkot. Ngunit bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Mayroon akong lahat ng bagay, pero wala akong tunay na kapayapaan. Samantala, sa kabilang kwarto, nag-uusap ang kanyang 3 anak tungkol sa mga plano nila sa kinabukasan. Alam nyo, panimula ni Marco, kung wala na si Papa, lahat ng ito ay mapupunta sa atin. Hindi ka ba nahihiya sa iniisip mo? Marco, sagot ni Lucia, ngunit halatang kinikiliti rin ng ideya. Pero, oo nga, lahat ng ito ay sa atin din mapupunta balang araw. Tahimik si Daniel, ngunit sa kanyang isip ay may apoy na rin ng kasakiman. Hindi alam ni Don Ernesto na ang kanyang sariling dugo at laman ang magiging pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, nananatili pa rin siyang nakaupo sa kanyang trono. Isang hari na pinapalibutan ng yaman, ngunit nag-iisa at walang kakampi sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang lalong lumalaki ang imperyo ni Don Ernesto, di nakabaliktaran ang nangyayari sa kanyang pamilya. Ang 3 anak na kanyang pinaghirapan at pinangarap na magmana ng kanyang yaman ay unti-unting nahulog sa kumunoy ng kasakiman. Lumaki silang hindi marunong magpahalaga sa pinaghirapan ng kanilang ama at sa halip ay itinuring nila itong isang bagay na karapatan nila at hindi isang biyayang dapat ingatan. Isang hapon, nasa malawak na hardin ng kanilang mansyon sina Marco, Lucia at Daniel. Nakahiga si Lucia sa isang lounge chair habang nagsisigarilyo at nagse-selfie gamit ang kanyang mamahaling telepono. Nasa tabi niya si Marco, abala sa pagtingin ng mga stock market reports. Ngunit hindi upang magtrabaho, bagkus ay upang ipagyabang sa kanyang mga kaibigan ang pangalan nilang Villaverde. Si Daniel naman ay tahimik na nagbibilang ng perang napanalunan niya sa pagsusugal noong nakaraang gabi. Alam niyo ba, panimula ni Marco habang nangataas ang kilay, kung wala na si Papa, lahat ng ari-arian, mga negosyo at pera ay mapupunta sa atin. Hindi na natin kailangang maghintay ng baon o makiusap para sa bagong sasakyan. Sa atin ang lahat. Umirap si Lucia, ngunit hindi maitago ang interes. Oo, pero buhay pa siya. At sa nakikita ko, parang wala siyang balak na ipamana agad ang mga negosyo. Gusto pa niyang kontrolin lahat hanggang tumanda siya ng husto. Eksakto, mabilis na tugon ni Marco. Hindi niya nakikita na kaya na rin natin. Laging siya ang bida, laging siya ang may hawak. Kailan pa natin makukuha ang nararapat sa atin? Tahimik lamang si Daniel, ngunit sa kanyang isip ay unti-unting pumapasok ang parehong kaisipan. Matagal na niyang iniisip na wala siyang halaga sa mata ng kanyang ama. Lagi siyang ikinukumpara kay Marco na masigasig sa negosyo at kay Lucia na kilalang sosyalera. Siya, ang bunso ay laging nasa sulok. Hindi pinapansin at kadalasay sinasabihan pa ng kanyang ama na magpakalalaki at iwasan ang bisyo. Hindi ba ninyo napapansin? Bigla namang singit ni Lucia habang inaayos ang kanyang buhok. Si Papa, sa bawat hapunan, wala namang ibang sinasabi kundi puro negosyo. Hindi man lang niya tayo tinatanong kung masaya ba tayo o kung may nararamdaman tayo. Ang tingin niya sa atin ay parang mga tauhan lang na kailangan niyang turuan. Hindi lang yun, giit ni Marco. Ang akala niya, siya lang ang matalino. Pero tingnan niyo, kaya ko ring makipag-deal sa mga negosyanteng kaibigan niya. Kung ako lang ang may hawak, baka mas mabilis pang lumago ang lahat. Dito na nagsimula ang lihim nilang usapan tungkol sa kapalaran ng kanilang ama. Sa bawat araw na lumilipas, palihim silang nag-uusap tungkol sa posibilidad ng mas mabilis na pag-angkin ng yaman. Hindi ito simpleng kapilyuhan lamang, unti-unti itong nagiging plano na pinapalala ng kanilang kasakiman. Isang gabi, nagtipon silang muli sa isang pribadong silid sa loob ng mansyon. Ang dilaw na liwanag mula sa chandelier ay nagbigay ng kakaibang bigat sa kanilang pinag-uusapan. Kung tutuusin, bulong ni Marco habang nagbubukas ng alak, hindi natin kailangang maghintay. Isang aksidente lang, isang maling hakbang, at lahat ng ito'y sa atin na. Nanlaki ang mata ni Lucia bilang hindi makapaniwala na naririnig niya iyon mula sa kanyang kuya.
Marco, seryoso ka ba? Ibig mong sabihin? Ngumiti si Marco ng malamig. Ano sa tingin mo? Hindi ba't iyon lang ang paraan para matapos na ang paghihirap natin sa ilalim ng kamay niya? Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaki ang kasalanan niyan? Nanginginig na tugon ni Lucia. Ngunit sa kaloob-looban ay may lihim na kilig na dulot ng ideya ng agarang pag-angkin ng yaman. Tahimik na sumabat si Daniel na kanina pa nag-iisip. Kung tutuusin, tama si kuya. Kahit ako, ramdam kong wala na tayong halaga sa kanya. Mas mahalaga pa sa kanya ang mga tauhan kaysa sa atin. Kung mawala siya, baka buon lang tayo magkaroon ng tunay na kalayaan. Muling natahimik ang silid. Ang bawat isa sa kanila ay binalot ng takot. Ngunit kasabay nito ay sabik sa posibilidad ng kapangyarihan at kayamanan. Habang patuloy ang kanilang mga usapan, unti-unti nilang hinayaan ang kasakiman na lumamon sa kanila. Ang bawat pangungusap ni Marco ay nagiging gatong sa apoy ng kanilang mga puso. Ang bawat reklamo ni Lucia tungkol sa kawalan ng atensyon ng kanilang ama ay nagsilbing dahilan upang isiping sila'y biktima. At ang bawat hinanakit ni Daniel ay naging tabak na lalong humihiwa sa pagitan nila at ng kanilang ama. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Don Ernesto kasama sila, nakikita niya ang kanyang mga anak na tila malayo ang isip. Wala ni isa ang nakikinig sa kanya habang pinag-uusapan niya ang bagong proyekto sa probinsya. Marco, anak, gusto kong ikaw na ang mag-asikaso sa bagong pabrika. Malaking responsibilidad ito at kailangan kong makita kung kaya mo. Numiti si Marco, ngunit lihim na nagnangalit ang kanyang loob. Oo papa, kaya ko yan. Mahina niyang sagot. Sabay irap kay Lucia at Daniel na agad naman niyang tinanguan. Parang may itinatagong lihim. Hindi alam ni Don Ernesto na ang kanyang mga anak na dapat sana'y magiging haligi ng kanyang pamana ay unti-unti nang binabalot ng kasakiman at galit. At sa bawat araw na lumilipas, ang mga bulong ng kanilang konsensya ay napapalitan ng mga bulong ng tukso. Ang tatlong pusong dati dapat puno ng pagmamahal sa kanilang ama ay nagiging tatlong sibat na unti-unting tinutok sa kanya. At sa likod ng magarang mansyon, sa likod ng mga halakhak sa mga party at mga larawan sa dyaryo, ay may nagbabantang bagyo na handang wasakin ang isang pamilyang itinayo sa dugo, pawis at luha. Mula nang tuluyan ng lamunin ng kasakiman ang puso ng tatlong anak ni Don Ernesto, unti-unti nilang hinabi ang plano na magpapabagsak sa kanilang sariling ama. Hindi na lamang itong mga bulong at lihim na usapan sa gabi. Na yon, naging konkretong layunin na itong kanilang pinaplano. At gaya ng dati, si Marco ang siyang kumikilos bilang utak ng lahat. Isang gabing malakas ang ulan, lihim na nagtipon ang magkakapatid sa silid ni Marco. Doon, nakalatag ang isang mapa ng kanilang probinsya at ilang dokumentong kinuha ni Marco mula sa mga opisina ng kumpanya. Nakaupo si Lucia sa gilid ng kama. Nangingunig ang mga daliri habang naglalaro ng kanyang mamahaling singsing. Si Daniel naman ay tahimik sa sulok, nakakunot ang noo, ngunit hindi tinatanggihan ang bawat ideya ng kanyang kuya. Makinig tayong mabuti, panimula ni Marco, habang pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Hindi natin kailangang pumatay ng tao sa paraang halata. Ang kailangan lang ay isang sitwasyon na magmumukhang aksidente. Kung mawala si Papa nang hindi natin dinudumihan ang ating mga kamay, sa atin lahat mapupunta ang yaman. Napatingin si Lucia, halatang kinakabahan. Marco, sigurado ka ba dito? Hindi mo ba naiisip kung anong mangyayari kapag nahuli tayo? Hindi biro ang iniisip mo. Lucia, huwag kang duwag, malamig na tugon ni Marco. Kung hahayaan natin si Papa na mabuhay ng matagal, patuloy lang siyang magdedesisyon para sa atin. Kailan pa tayo magkakaroon ng kalayaan? Kailan pa natin mapapakinabangan ang lahat ng ito? Tahimik pa rin si Daniel, ngunit sa wakas ay nagsalita. Kung gagawin natin ito, paano natin sisimulan? Paano natin masisiguro na hindi siya makakabalik? Ngumiti si Marco, may halong kalupitan. Magpapatulong tayo sa pagkakataon. Sa isang business trip, kuno. Ipapain natin siya. Saka natin sisiguraduhin na hindi na siya makakauwi. Tumayo si Lucia.
naglakad papunta sa bintana at tumingin sa malakas na ulan sa labas. Isang business trip? Saan? Paano? Sa probinsya malapit sa ilog, sagot ni Marco. Magpapanggap tayo na may bagong lupang bibilhin para sa kumpanya. Dadalhin natin siya roon at sa tamang oras, mawawala siya. Isang bangkay na ilulubog ng tubig. Nanginginig ang katawan ni Lucia. Hindi niya alam kung kaya ba niyang gawin ang ganoong kalaking kasalanan. Ngunit sa kabilang banda, nakikita niya ang mga mamahaling alahas, sasakyan, at kapangyarihan na maaaring mapasa kanya kapag natupad ang plano. Sa huli, tumango siya. Mahina, ngunit malinaw. Kung ganoon, sabi ni Daniel, halos pabulong. Kailangang tiyakin natin na walang ni isang tauhan ang makakasama sa biyahe. Paano kung may makakita? Paano kung may makapansin? Magtitiwala kayo sa akin. Mariing sagot ni Marco. Ako ang bahala sa lahat. Mayroon akong kakilalang driver na madaling mabayaran para lumihis ng ruta. Mayroon ding gamot na kayang makapagpatulog sa loob ng ilang minuto. Pagdating ng oras, wala na tayong problema. Habang pinag-uusapan nila ang bawat detalye, lalo nilang naramdaman ang bigat ng kanilang desisyon. Ngunit kasabay nito, lalo rin nilang naramdaman ang apoy ng kasakiman na unti-unting sumusunog sa kanilang budhi. Kinabukasan, nakaupo si Don Ernesto sa kanyang opisina. Abala siya sa pagbubuklat ng ilang tapeles tungkol sa bagong proyektong nais niyang simulan. Hindi niya alam na sa kabilang silid, pinag-uusapan siya ng kanyang mga anak, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanyang nalalapit na kapalaran. Pata, ani Marco habang pumasok sa opisina. May nakitang lupa sa probinsya, malapit sa ilog, mainam para sa bagong pabrika. Gusto naming samahan ka para makita mo mismo. Tumango si Don Ernesto, walang pag-aalinlangan. Mabuti, maganda ang may sariling mata na tumitingin. Kailan tayo aalis? Sa susunod na linggo, Papa, mabilis na sagot ni Marco. Ngumiti si Don Ernesto. Tila masaya na may oras ang kanyang mga anak na sumama sa kanya. Magaling. At least kahit papaano, magkakaroon tayo ng panahon na magkasama. Sa loob-loob ni Marco, natawa siya ng malamig. Panahon nga para magkasama, Papa. Ngunit iyon na rin ang huling pagkakataon. Lumipas ang mga araw at lalo pang pinagtibay ng magkakapatid ang kanilang plano. Si Marco ang nag-organisa ng lahat, mula sa driver na magdadala sa kanila, hanggang sa inuming lalagyan ng pampatulog. Si Lucia, bagamat nagdadalawang isip, ay tinulungan siyang itago ang mga ebidensya. Si Daniel naman, bagamat tahimik, ay nagsilbing bantay upang walang makaalam ng kanilang mga hakbang. Sa bawat gabi, bago ang itinakdang biyahe, hindi makatulog si Lucia. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang imahe ng kanilang ama na walang malay at itinatapon sa malamig na ilog. Ngunit sa tuwing iniisip niya ang mga kayamanang nakataya, natututo siyang patahimikin ang kanyang budhi. Hindi ba kayo natatakot? Minsan niyang tanong habang nag-uusap sila ng kanyang mga kapatid. Paano kung bumalik si Papa? Paano kung nabuhay siya? Ngumisi si Marco puno ng kumpiyansa. Walang makakabalik mula sa ilog na iyon. Isang malakas na agos at wala nang makakaahon. Wala siyang kakampi, wala siyang makakasama. Sa atin lahat mapupunta ang yaman, siguradong sigurado. Tahimik na tumango si Daniel. Kung ganoon, kailangan nating tapusin ito. Hindi na pwedeng umatras. At sa gabing iyon, tuluyan ang nabuo ang kanilang kapalaran. Ang tatlong anak na minsang pinalaki sa luho at karangyaan ay nagdesisyong ipagkanulo ang taong nagbigay sa kanila ng lahat. Hindi na sila mga inosenteng anak na naghahanap ng pagmamahal. Sila'y naging mga halimaw na binalot ng kasakiman. Sa dilim ng kanilang mga lihim, isang plano ang hinubog. Isang plano na magbabago hindi lamang ng kanilang buhay, kundi pati ng kanilang ama at ng batang hindi pa nila kilala na magiging liwanag sa gitna ng kanilang kadiliman. Dumating ang araw ng nakatakdang biyahe. Ang umagay tila payapa, ngunit sa likod ng katahimikan ay may nagbabantang unos. Maaga pa lamang ay nakahanda na ang sasakyan. Isang itim na van na madalas gamitin ni Don Ernesto tuwing may pupuntahang negosyo sa probinsya.
Ang mga tauhan niya ay nagulat nang malamang hindi sila isasama sa lakad na iyon. "Sir, hindi ba't lagi kaming may kasamang escort kapag bumibiyahe kayo?" Tanong ng isa sa mga driver na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Ngumiti si Marco at sumabat agad. "Hindi na kailangan. Mas mabilis ang lakad kung kami-kami lang. Hindi ito malaking meeting. Simpleng ocular inspection lang." Napatingin ang driver kay Don Ernesto, ngunit wala itong pag-aalinlangan. "Kung iyan ang gusto ng mga anak ko, pagbibigyan ko," sagot niya. Sa loob-loob ng matandang bilyonaryo, may kakaibang tuwa na sumasagi sa kanyang isip. Nasa wakas, nakahanap ng oras ang kanyang mga anak na sumama sa kanya. Hindi niya alam na iyon pala ang araw ng kanilang pagtataksil. Habang umaandar ang van sa kahabaan ng highway, umuulan ng bahagya at malakas ang hampas ng hangin. Nasa unahan si Marco, katabi ng driver na kakutsaba nila, habang sa likod ay magkatabing nakaupo si Lucia at Daniel. Nakatingin naman si Don Ernesto sa bintana. Pinagmamasdan ang mga butirin at ilog na nadadaanan nila. "Napakaganda pa rin ang probinsya," ani Don Ernesto, may ngiti sa labi. "Ito ang dahilan kung bakit nagsisikap ako noon, para hindi na ninyo maranasan ang gutom at hirap na naranasan ko." Nagkatinginan ang magkakapatid, ngunit walang sumagot. Si Lucia ay napayuko, halos hindi makatingin sa kanyang ama. Si Daniel ay nagkunwaring inaantok, at si Marco naman ay nakangiting pilit. Pagdating nila sa isang madilim na bahagi ng kalsada, kung saan kakaunti ang dumadaan, lihim na inilabas ni Marco ang maliit na bote ng gamot na nakuha niya mula sa isang kakilala. Bago sila umalis ng mansyon, inihalo na niya ito sa bote ng mineral water na ibinigay kay Don Ernesto. "Papa, baka gusto mong uminom ng tubig," alok ni Marco habang iniabot ang bote. Ngumiti si Don Ernesto at walang pag-aalinlangan na tinanggap iyon. "Salamat anak, napakabuti mo." Habang iniinom ng matanda ang tubig, halos hindi makahinga si Lucia. Halos gusto niyang pigilan ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ng malamig na titig ni Marco. Si Daniel naman ay nakatingin lamang. Pinapawisan ang noo kahit malamig ang aircon sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang manghina ang katawan ni Don Ernesto. "Anong nangyayari sa akin?" bulong niya habang unti-unting bumabagsak ang kanyang ulo. "Wala papa, kailangan mo lang magpahinga," malamig na sagot ni Marco. Walang kamalay-malay si Don Ernesto nang tuluyan siyang mawalan ng malay. Agad na inutusan ni Marco ang driver na lumihis ng ruta papunta sa isang lumang tulay na walang katao-tao. "Dito na tayo," mariing sabi ni Marco habang lumilingon sa kanyang mga kapatid. "Tapusin na natin ito." "Marco, baka pwede pa tayong umatras," naninginig na wika ni Lucia. "Hindi pa huli ang lahat. Baka kaya pa natin siyang kausapin." "Baka," ngunit pinutol ni Marco ang kanyang salita. "Lucia, huwag kang mahina. Narito na tayo. Kapag umatras tayo ngayon, lahat ng plano natin ay masasayang. Hindi na natin siya makukumbinsi kailanman. Ito lang ang paraan." Tahimik si Daniel, ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pagsang-ayon. Bumaba sila ng sasakyan. Malakas ang agos ng ilog sa ilalim ng tulay, at ang ulan ay lalo pang nagpabigat sa kanilang ginagawa. Magkasamang binuhat ni Marco at Daniel ang walang malay na katawan ng kanilang ama. Si Lucia ay nakatayo lamang sa gilid, umiiyak ngunit hindi makapigil. "Patawarin mo kami, Papa," bulong ni Daniel habang tinutulungan si Marco. Wala nang atrasan, malamig na sambit ni Marco. At sa isang iglap, itinapon nila si Don Ernesto mula sa tulay, tuwirang nahulog sa malamig at malakas na agos ng ilog. Bumagsak ito na parang isang mabigat na bato, at mabilis na nilamon ng tubig ang kanyang katawan. Habang pinagmamasdan ni Lucia ang lahat, napasigaw siya at napahawak sa kanyang bibig. "Diyos ko," bulong niya. Ngumiti si Marco, malamig at walang bakas ng pagsisisi. "Tapos na, simula ngayon atin na ang lahat. Walang makakaalam." Sumakay silang muli sa van, at inutusan ni Marco ang driver na bumalik na sa mansyon. Sa isip ng magkakapatid, natapos na ang kanilang problema. Ang kanilang ama ay wala na, at ang yaman ay malapit ng mapa sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng rumaragasang agos ng ilog, hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng dilim at ulan, isang kakaibang kapalaran ang magbubukas.
at isang inosenteng batang palaboy ang magiging saksi at tagapagligtas sa bilyonaryong itinakwil ng kanyang sariling dugo't laman. Habang ang katawan ni Don Ernesto ay inaanod ng malakas na agos ng ilog, sa kabilang pampang nito ay naroon si Junjun, isang batang palaboy na 10 taong gulang pa lamang. Payat, gusgusin at walang sapin ang paa. Nanginginig siya sa lamig ng ulan. Sa kanyang tabi, nakalagay ang isang lumang sako kung saan naalagay ang ilang lata at bote na pinulot niya buong maghapon upang maidenta kinabukasan. Sanay si Junjun sa hirap ng buhay. Simula nang pumanaw ang kanyang ina sa karamdaman at iwan siya ng kanyang ama sa lansangan, wala na siyang ibang kinapitan kundi ang kanyang sariling lakas at talino. Nakasanayan na niyang matulog sa ilalim ng tulay, kumain ng tira-tira mula sa mga karinderya at mamulot ng mga gamit na maaaring maibenta. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, nanatili siyang may pusong mabuti at mapagbigay. Madalas, kapag may natira siyang pagkain, ibinabahagi pa niya ito sa mga aso't pusang ligaw na kanyang mga kaibigan sa kalye. Isang araw, bulong niya sa sarili habang nakasilong sa ilalim ng isang yero. Magkakaroon din ako ng totoong tahanan. Hindi ko alam kung paano, pero maniniwala ako. Habang nag-iisip siya, biglang nakarinig si Junjun ng malakas na lagabog mula sa itaas ng tulay. Kasunod nito ay ang inay ng tubig na tila may mabigat na baday ang nahulog. Napakunot ang kanyang noo at mabilis na tumayo upang silipin ang ilog. Ano yon? Bulong niya. Sa kabila ng malakas na ulan at dilim ng gabi, nakita niya ang aninong lumulutang sa tubig. Isang katawan ng tao na hindi kumikilos, tinatangay ng agos. Nanlaki ang mga mata ni Junjun at biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Alam niyang maaaring wala na itong buhay. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Ay nako, Diyos ko, kailangan kong tumulong, sigaw niya sa sarili. Dali-dali siyang tumakbo at lumusong sa malamig na tubig. Kahit nanginginig at halos matangay ng malakas na alon ang kanyang payat na katawan, pilit niyang nilapitan ang katawan ng lalaki. Sa bawat paghampas ng tubig sa kanyang mukha, naramdaman niya ang hirap at bigat, ngunit hindi siya tumigil. Kuya, huwag kang sumuko. Sasagipin kita, sigaw niya. Kahit hindi siya naririnig ng walang malay na lalaki. Sa wakas, narating niya ang katawan ni Don Ernesto. Mabigat ito at halos hindi niya kayang hilahin. Nanginginig ang kanyang braso at halos mawalan siya ng lakas. Ngunit naalala niya ang kanyang ina na laging nagsasabing, "Anak, kahit mahirap tayo, huwag mong kalimutang tumulong sa kapwa. Darating ang araw, ikaw din ay tutulungan." Dahil sa alaala ng kanyang ina, nagkaroon siya ng dagdag na tapang. Hawak-hawak ang damit ng matanda, buong lakas niyang hinila ito papalapit sa pampang. Ilang ulit siyang muntik na tanayin ng agos, ngunit pinilit niyang sumigaw, "Hindi ako susuko, hindi ka mamamatay." Makalipas ang ilang minuto ng pakikipaglaban sa agos, sa wakas ay naiahon niya si Don Ernesto sa gilid ng ilog. Hingal na hinal at nanginginig, napaupo si Junjun sa tabi ng walang malay na lalaki. Piniga niya ang damit nito at pilit na pinisil ang dibdib upang mailabas ang tubig na nalunok. "Kuya, gising ka! Huwag kang sumuko!" Umiiyak na sigaw ni Junjun. Pinatong niya ang kanyang maliit na tayna sa dibdib ng lalaki at nakarinig siya ng mahina, ngunit buhay na tibok ng puso. "Salamat, Diyos ko!" Bulong niya sabay iyak ng tahimik. Gamit ang maliit na sako, tinakpan niya ang katawan ng matanda para kahit papaano ay hindi ito ginawin. Niyakap niya ito ng mahigpit, umaasang magising ito. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Don Ernesto. Napamulagat si Junjun at agad na tinawag siya. "Kuya, gising ka na. Nandito ako. Ligtas ka nga." Dahan-dahang iminulat ni Don Ernesto ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin at halos hindi makagalaw. Ngunit nakikita niya ang maliit na mukha ng isang batang lalaki na puno ng pagod at luha. "Si sino ka?" Mahinang tanong ni Don Ernesto. Halos bulong lamang. "Junjun po ang pangalan ko," sagot ng bata habang pinupunasan ang sariling luha. "Ako po ang humina sa inyo mula sa ilog."
Huwag po kayong mag-alala, ligtas na po kayo ngayon. Napatingin si Don Ernesto sa bata at kahit nanghihina ay nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang puso. Isang estranhero, isang batang palaboy pa, ang nagligtas sa kanya sa oras ng kanyang kapahamakan. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Mahina niyang tanong. Dahil kailangan niyo po ng tulong. Kahit mahirap lang ako, hindi ko po hahayaang may mamatay sa harap ko. Sabi po ng nanay ko. Lahat tayo ay may karapatan na mabuhay, sagot ni Junjun. Diretso ang tingin sa kanya. Napaluha si Don Ernesto. Hindi niya alam kung dahil ba sa sakit ng katawan o dahil sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na malasakit mula sa isang taong walang hinihining kapalit. Hinawafan niya ang kamay ni Junjun at mahina niyang sinabing, "Salamat anak, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon." At doon, sa tabi ng ilog sa gitna ng ulan at dilim, nagsimula ang kakaibang ugnayan ng isang bilyonaryo at isang batang palaboy. Isang ugnayang magbabago sa kanilang kapalaran at sa buong mundo na kanilang ginagalawan. Mabigat ang bawat paghinga ni Don Ernesto habang nakahiga siya sa gilid ng ilog. Ang kanyang katawan ay basang-basa, nanginginig, at halos hindi makagalaw dahil sa lamig at sa gamot na ipinalasap sa kanya ng sariling dugo. Sa tabi niya, nakadukdok si Junjun, pawis na pawis at halos manghina na rin sa puwersang ginamit upang mailigtas siya mula sa rumaragasang agos ng tubig. "Kuya, huwag kang pipikit," paulit-ulit na sinasabi ni Junjun, parang isang dasal. "Dapat mong lumaban, hindi ka pwedeng sumuko." Ngunit imbes na sumagot, umuubo lamang si Don Ernesto. Lumabas ang tubig mula sa kanyang bibig. Tanda na nalunok niya ito nang itapon sa ilog. Agad na naghanap si Junjun ng paraan. Napatakbo siya sa gilid ng pampang kung saan may mga lumang kahoy at yero. At mula roon ay kinuha ang isang basahan na dati niyang gamit na kumot. Mabilis niya itong ibinalik at tinaklob sa katawan ng matanda. "Pasensya ka na, ito lang ang meron ako," bulong niya habang pilit na pinapainit ang katawan ni Don Ernesto gamit ang kanyang sariling yakap. Sa kabila ng basang katawan, hindi nagdalawang isip si Junjun na isandalang sarili upang magsilbing init para sa lalaking hindi niya kilala. Sa kanyang murang edad, natutunan na niya ang halaga ng malasakit. Isang bagay na hindi niya natanggap mula sa sariling pamilya dahil iniwan siya, ngunit pinili pa rin niyang ibigay sa iba. Ilang minuto pa, unti-unting nagmulat si Don Ernesto. Mahina siyang nagsalita, halos bulong lamang. Anong nangyari? Bakit ako narito?" "Inapon ka po sa ilog," sagot ni Junjun, nanginginig sa lamig, ngunit matatag ang boses. "Ako po ang humila sa inyo palabas. Kung hindi ako dumating, baka inanod ka na." Napatingin si Don Ernesto sa bata. Kita niya ang pagod, ang dumi, at ang paghihirap sa itsura nito. Ngunit higit pa roon, nakita niya ang tapang at malasakit na hindi niya naramdaman kahit sa sariling mga anak. Hindi siya makapaniwala na isang batang palaboy ang naging dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon. "Bakit mo ginawa yon, iho?" Mahina niyang tanong. "Pwede mo naman akong hayaan." Diretso ang sagot ni Junjun, puno ng inosensya. "Hindi po ako pinalaki ng nanay ko para manood lang ng tao na nalulunod. Kahit mahirap lang ako, tinuruan niya ako na ang buhay ng kahit sino ay mahalaga." Parang tinamaan ng sibat ang puso ni Don Ernesto sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang pagtataksil ng kanyang mga anak, nakaramdam siya ng sinserong malasakit mula pa sa isang batang walang tahanan at walang sariling pamilya. Subalit hindi pa tapos ang laban. Mahina pa rin ang kanyang katawan at kailangang makalayo sila sa gilid ng ilog dahil baka may makakita o may bumalik na taong nagtangkang pumatay sa kanya. "Junjun," mahina niyang sambit. "Kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar. Hindi ako pwedeng manatili rito." Tumango ang bata at mabilis na tumulong sa kanya. Bagamat payat at maliit, buong lakas na isinaklay ni Junjun ang braso ni Don Ernesto sa kanyang balikat. Paika-ika silang naglakad sa madilim na daan, nilalamon ng dilim at ulan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit hindi sumuko ang bata. Habang naglalakad, maririnig ang mahinang usapan nila. "Kuya, may alam akong barong-barong na walang nakatira. Doon muna tayo." "Anak, baka mahirapan ka," sagot ni Don Ernesto, halos mawala ng hininga. "Hindi po, kaya ko. Hindi ko po hahayaang mamatay ka."
Tugon ni Junjun, puno ng determinasyon. Sa wakas, narating nila ang isang lumang kubo na yari sa pinagtagpitan-ping kahoy at yero. Doon madalas tumira si Junjun tuwing hindi niya kaya sa ilalim ng tulay. Agad niyang pinahiga ang matanda at naghanap ng tuyong tela mula sa mga lumang damit na kanyang napulot sa basurahan ilang linggo na ang nakaraan. Pasensya na po, ito lang ang kaya kong ibigay, aniya habang tinatakpan ang lalaki. Pero kahit papaano, mas mabuti na kaysa ginawin ka palalo. Sa kabila ng kakapusan, pinilit ni Junjun na tulungan si Don Ernesto na magpainit. Nadhanap siya ng mga tuyong kahoy sa gilid ng barong-barong at pinagsikapan niyang mag-apoy gamit ang lumang posporo na nakatabi. Ilang ulit siyang nabigo, nabasa ang ilan, ngunit hindi siya tumigil. Sa wakas, nagkaroon ng maliit na apoy na nagsilbing ilaw at init sa loob ng barong-barong. Habang natahiga si Don Ernesto, ramdam niya ang init ng apoy at ang kabutihang loob ng batang halos hindi niya kilala. Napaluha siya at mahina niyang binulong. Kung hindi dahil sa'yo, basta wala na ako ngayon. Umupo si Junjun sa tabi niya at tumango. Huwag ka pong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Hanggat kaya ko, ililigtas ko kayo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Don Ernesto na may kakaibang lakas na bumabalik sa kanya. Hindi pa siya tuluyang ligtas, ngunit alam niyang binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. At ginamit ang batang palaboy na ito upang mailigtas siya. Ang gabing iyon ay hindi lamang simpleng gabi ng pagliligtas. Ito ang simula ng bagong kabanata sa buhay ni Don Ernesto. Isang kabanata kung saan matutuklasan niya ang tunay na halaga ng malasakit at kung paanong ang isang batang walang inaasahan sa mundo ang magiging pinakamahalagang kakampi niya sa laban na darating. Sa ilalim ng marupok na bubong ng barong-barong, sa gitna ng ulan at dilim, nagsimula ang ugnayan ng isang bilyonaryo at isang palaboy. Ugnayang uusbong sa hirap at magbubunga ng pag-asa na magpapabago sa kanilang kapalaran. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang araw para kay Junjun. Kahit pa ang kanilang paligid ay puno pa rin ng lamig at putik mula sa nagdaang ulan. Sa maliit na barong-barong, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Don Ernesto. Bagamat mahina pa rin, kaya na niyang bumangon at umupo sa banig na hinalda ng bata. Habang pinagmamasdan ni Don Ernesto ang paligid, napansin niya ang simpleng pamumuhay ng batang palaboy. Mga lata at bote na nakasalansan sa gilid. Isang lumang lata ng gatas na ginagamit bilang tasa at mga damit na halatang pinulot lang mula sa basura. Ganito ka bang palaging nakatira, ihyo? Mahinang tanong ni Don Ernesto, bakas sa kanyang tinig ang awa. Opo, sagot ni Junjun habang naglalagay ng tubig sa lumang lata para ipainom sa kanya. Minsan po sa ilalim ng tulay, minsan dito. Depende ko saan ligtas. Pero mas madalas po ako rito kasi hindi masyadong maraming tao. Napailing si Don Ernesto. Hindi niya akalain na may batang ganito kabata at inosente ang nabubuhay sa kalye. Walang kasiguraduhan, walang pamilya. At higit sa lahat, siya pa ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Hindi ko pa na itatanong, sabi ni Don Ernesto habang iniinom ang tubig. Ano nga ulit ang pangalan mo? Junjun po, sagot ng bata, nakangiti kahit halatang pagod. Kayo po, at nung pangalan ninyo? Natigilan si Don Ernesto. Dati sanay siya na kahit saan magpunta, agad nakilala siya ng lahat. Mula sa mga malalaking negosyante hanggang sa mga simpleng empleyado. Ngunit ngayon, heto ang isang batang walang ideya kung sino siya. Ako si Ernesto. Mahina niyang sagot, hindi binanggit ang kanyang buong pangalan. Sa ngayon, mas pinili niyang manatiling simple. Magandang pangalan po, ani Junjun. Parang pangalan ng matapang na tao. Napangiti si Don Ernesto. At ikaw, Junjun, ikaw ang pinakamapangahas na batang nakilala ko. Sa dami ng tao sa mundo, ikaw pa ang nagligtas sa akin. Tumango si Junjun, bahagyang namumula ang pisngi. Hindi naman po ako bayani, ginawa ko lang po ang dapat. Kasi kung ako po ang nasa sitwasyon ninyo, sana may tumulong din sa akin. Lumalim ang paghinga ni Don Ernesto. Ang mga salitang iyon ay tila sumampal sa kanya. Naalala niya ang kanyang sariling pagkabata, kung paanong siya'y minsang nagtiis sa gutom, nagtiis sa kawalan.
at umaasa na mayroong taong mag-aabot ng tulong. Ngayon, narito ang isang bata na parang refleksyon ng kanyang nakaraan. Junjun, bulong niya, hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. Habang lumalalim ang araw, mas nakikilala ni Don Ernesto ang bata. Paano ka nakarating sa ganitong buhay? Tanong niya. Iniwan po ako ng tatay ko nung bata pa ako, sagot ni Junjun. Mahina ang boses. Naghanap daw siya ng trabaho pero hindi na bumalik. Si nanay naman po, nagkasakit at namatay noong 7 taong gulang ako. Simula noon, ako na lang po mag-isa. Halos mabasag ang puso ni Don Ernesto sa narinig. Ang bigat ng sitwasyong dinadala ng bata ay tila higit pa sa kayang pasanin ng kanyang murang edad. Hindi ka ba natatakot na mag-isa? Tanong ni Don Ernesto. Minsan po, sagot ni Junjun, pinilit ngumiti. Pero natutunan ko na huwag na lang matakot. Basta may Diyos, hindi niya ako pababayaan. At saka, natutunan ko na maging matatag kahit wala akong pamilya. Napalunok si Don Ernesto. Sa kabila ng lahat ng luho at kayamanang pinamasa ng kanyang mga anak, hindi nila kailanman natutunan ang ganitong uri ng pananampalataya at tapang. Sa harap niya ngayon ay isang batang walang-wala, ngunit mas mayaman pa sa kanila sa puso at diwa. Kung ganon, bulong niya, ikaw ang tunay na matapang. Lumapit si Junjun at naglatag ng kaunting kanin na kanyang nakuha mula sa karinderyang nakitang may tira. Pasensya na po, ito lang ang pagkain natin. Kainin niyo na po muna, kahit kaunti. Hindi makapaniwala si Don Ernesto sa kanyang nakikita. Sa kabila ng kakapusan ng bata, mas inuuna pa rin siya. Napaluha siya at bahagyang hinawakan ang balikat ng bata. Hindi ko akalain na sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, isang batang palaboy ang magtuturo sa akin ng tunay na halaga ng malasakit. Mahina niyang sabi. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan, nagsimula na ring bumuo ng isang kakaibang ugnayan sa pagitan nila. Si Junjun, na wala ng pamilyang natitira, ay nakatagpo ng isang taong maaari niyang asikasuhin at bigyan ng halaga. At si Don Ernesto, na itinakwil ng sariling dugo, ay nakatagpo ng isang batang estanghero na nagbigay ng panibagong dahilan upang mabuhay. Sa gabing iyon, bago matulog, nagsalita si Don Ernesto habang nakahiga sa banig. Junjun, aniya, huwag mong kalilimutan ang araw na ito. Simula ngayon, may koneksyon na tayong dalawa. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan natin, pero isang bagay ang sigurado, hindi kita iiwan. Napangiti si Junjun, kahit medyo hindi pa niya lubos na nauunawaan ang bigat ng pangako ng matanda. Salamat po, Kuya Ernesto. At sa gitna ng kahirapan at dilim ng gabi, nagsimula ang isang pagkakaibigan na magbabago sa kanilang kapalaran. Isang pagkakakilala na higit pa sa dugo at yaman, kundi ugnayan na nakaugat sa malasakit, tapang at pananampalataya. Paglipas ng ilang araw, mula nang mailigtas ni Junjun si Don Ernesto mula sa ilog, unti-unti nang bumabalik ang lakas ng bilyonaryo. Ngunit alam nilang hindi paligtas ang kanilang kalagayan. May mga sandaling napapapikit siya at naaalala ang malamig na tingin ng kanyang mga anak bago siya itinapon sa ilog. Ang bigat ng pagtataksil ay parang sugat na hindi madaling maghilom. Junjun, bulong ni Don Ernesto isang umaga habang nakaupo sa gilid ng banig. Hindi ako pwedeng makita ng kahit sino ngayon. Baka bumalik ang mga taong nagtangkang pumatay sa akin. Tumingin si Junjun na may pagtataka. Bakit po? Sino po ba ang gumawa sa inyo nito? Mga magnanakaw? Napabuntong hininga si Don Ernesto at umiling. Hindi iho, ang sarili kong mga anak. Natigilan si Junjun, hindi makapaniwala sa narinig. Mga anak ninyo? Pero bakit po nila gagawin yun? Dugo at laman nyo sila. Dahil sa kasakiman, sagot ng bilyonaryo. Mabigat ang tinig. Hindi nila makita ang halaga ng isang ama. Ang gusto lang nila ay ang kayamanang iniipon ko buong buhay. At para makuha iyon, kailangan nilang alisin ako. Nanlaki ang mga mata ni Junjun at napaupo sa tabi ng matanda. Hindi ko po kayang isipin na gagawin yon ng isang anak sa tatay nila. Kung ako po may tatay pa, araw-araw ko po siyang yayakapin. Napaluha si Don Ernesto. Sa murang edad ng bata,
mas naiintindihan nito ang halaga ng pamilya kaysa sa kanyang sariling mga anak na lumaki sa luho. Dahil sa takot na baka may makakita sa kanya, pinili nilang manatili sa barong-barong ni Junjun. Doon, natutunan ni Don Ernesto ang mga bagay na hindi niya kailanmang naranasan sa kanyang marangyang buhay. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at tumutulo ang bubong ng kanilang barong-barong, nagtanong si Don Ernesto, "Junjun, ganito ba lagi ang buhay mo? Wala kang takot? Wala kang pangarap na umalis dito?" Ngumiti ang bata kahit nanginginig sa lamig. "May takot po, pero mas malakas ang tiwala ko. At oo po, may pangarap ako. Pangarap ko pong makapag-aral, magkaroon ng totoong bahay, at may pamilya na hindi ako iiwan. Pero sa ngayon, tinatanggap ko muna kung ano ang meron." Hindi makapaniwala si Don Ernesto sa lakas ng loob ng bata. Kung ang sarili kong mga anak ay lumaki sa sobrang dami ng bagay na ibinigay ko, bakit hindi nila natutunan ang ganitong pananaw? Tanong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Don Ernesto na magbuhay na parang isang ordinaryong tao. Tinuruan siya ni Junjun kung paano maghanap ng makakain mula sa mga tira-tira sa karinderya. Minsan, sumasama siya sa pagbebenta ng bote at bakal sa junk shop. "Kuya Ernesto, kapag tinanggap mo na po ang hirap, mas madali pong ngumiti," ani Junjun habang binibilang ang kinita nilang kaunting barya. "Hindi po ito tulad ng malaking pera na hawak ninyo noon, pero sapat na po para mabuhay." Napangiti si Don Ernesto, bagamat may pait. "Ang totoo, ngayon ko lang naramdaman kung paano mabuhay ng simple. Ngayon ko lang ding naramdaman na may kasama ako na hindi ako iiwan kahit wala akong maibigay na kayamanan." Ngunit hindi maiiwasan ang panganib. Isang hapon, habang pauwi sila galing junk shop, nakakita si Don Ernesto ng isa sa mga tauhan niyang dating driver na tila nag-iikot sa lugar. Mabilis siyang nagkubli sa gilid ng tindahan at hinila si Junjun. "Kuya Ernesto, bakit po?" tanong ng bata. "Isa iyon sa mga taong tauhan ng mga anak ko. Kapag nakita ako, malalaman nilang buhay pa ako. Hindi pa tayo handa." Sa puntong iyon, lalo niyang napagtanto na ang pagiging buhay niya ay nakasalalay sa simpleng barong-barong na ito at sa batang kasama niya. Sa halip na ang marangyang mansyon at ang mga tauhan, si Junjun ang nagsilbing tagapagtanggol niya. Kinagabihan, habang nakahiga sila, nagpasalamat si Don Ernesto. "Junjun, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sa kabila ng lahat, pinili mong protektahan ako." Ngumiti ang bata at tumugon, "Wala pong anuman. Sa totoo lang, masaya ako na hindi na ako mag-isa. Matagal na po akong sanay na walang kasama. Ngayon, parang may tatay na akong kasama dito." Napahigpit ang hawak ni Don Ernesto sa kamay ng bata. "At simula ngayon, hindi na kita pababayaan kahit anong mangyari." Habang lumilipas ang mga araw ng kanilang pagtatago, lalong lumalim ang ugnayan nila. Ang batang palaboy na minsang walang nagmamahal ay nakatagpo ng taong bumubuo ng pangarap niyang magkaroon ng pamilya. At ang bilyonaryo na itinakwil ng sariling dugo ay natutong makita ang tunay na halaga ng pagkalinga at simpleng pamumuhay. Sa gitna ng dilim ng gabi at katahimikan ng barong-barong, nakaukit sa kanilang puso ang pangakong magtutulungan sila. At bagamat pansamantala pa lamang ang kanilang pagtatago, alam nilang ito ang simula ng pagbabagong magdadala sa kanilang dalawa tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo mula nang manatili sina Don Ernesto at Junjun sa barong-barong. Unti-unti, nabawi ng matanda ang kanyang lakas at sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang itinakwil siya ng mga anak na kanyang pinalaki at minahal. Subalit sa halip na magpadaig sa sakit, nagpasya siyang gamitin ang bagong pagkakataon upang bumangon muli at sa tabi niya kasama ang batang nagligtas sa kanya. "Junjun," wika ni Don Ernesto isang umaga habang sila'y naglalakad sa gilid ng palengke. "Kung magsisimula tayo ng panibagong buhay, kailangan nating maging maingat. Hindi ako pwedeng basta bumalik sa dati kong pagkatao. Kailangan nating mag-umpisa ng tahimik.
Tumingin ang bata, may ngiting puno ng pag-asa. Ibig sabihin po ba, Kuya Ernesto, magtatayo tayo ng bagong buhay? Na parang bagong pamilya? Ngumii ang matanda at tumango. Oo anak, mag-uumpisa tayo muli. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng kapalaran. Pero hindi na ako babalik sa dating ako. Ang lalaking puro pera at negosyo lang ang iniisip. Sa mga sumunod na araw, natutong makisama si Don Ernesto sa buhay ng mga simpleng tao. Kasama ni Junjun, tumutulong siyang magbuhat ng gulay para sa mga tindera sa palengke kapalit ng ilang barya. Hindi siya nagpakilala bilang dating bilyonaryo. Sa halip, ipinakilala siya ni Junjun bilang isang taong napadpad lamang at ngayoy naghahanap ng kabuhayan. Kuya Ernesto, ang lakas mo palang magbuhat kahit matanda ka na. Biro ni Junjun. Habang sabay silang naglalakad, dala ang mamasako ng gulay. Napatawa si Don Ernesto. Matagal na panahon nang hindi niya nagawa iyon. Kung alam mo lang iho, sanay na sanay ako riyan noong bata pa ako. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Parang bumabalik ako sa tunay na buhay. Habang abala sila sa ganitong gawain, nagsimula ring makahanap ng bagong kaibigan si Don Ernesto. May isang tindero ng prutas na madalas magbigay sa kanila ng libreng saging kapag nakikita silang pagod. May isang matandang magbabalot na nagtuturo kay Junjun kung paano mas mabilis magbenta ng bote at lata. Sa bawat tao na kanilang nakikilala, natutunan ni Don Ernesto ang mga simpleng bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang halaga ng pakikipagkapwa, ng tulungan at ng pakikisama. Ngunit higit sa lahat, nagsimula siyang makilala ang sarili niya bilang isang ama. Hindi sa kanyang sariling dugo, kundi sa batang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Isang gabi, habang magkatabi silang kumakain ng simpleng hapunan, isang maliit na isda at kanin na pinagkasya nila mula sa kinita sa maghapon, napatingin si Don Ernesto kay Junjun. Alam mo ba, Junjun, kung anong naaalala ko kapag nakikita kitang ganyan? Ano po, Kuya Ernesto? Tanong ng bata habang nakangiti. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Wala akong yaman, wala akong pamilya, pero meron akong pangarap. At tulad mo, hindi ko pinabayaan ang pangarap na iyon. Ikaw, anong pangarap mo? Napatingin si Junjun sa malayo. Tila lumilipad ang isipan. Gusto ko pong makapag-aral. Gusto kong matutong magbasa at magsulat ng maayos. At palang araw, gusto kong magkaroon ng totoong bahay. Yung may bubong na hindi tumutulo, may kama na hindi banig, at may pinto na pwedeng isara sa gabi. Halos mapaiyak si Don Ernesto sa narinig. Napakasimple ng pangarap ng bata, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang bagay. Pangako iho, mahina niyang sabi. Gagawin ko ang lahat para matupad yan. Hindi ka na muling matutulog sa kalye. Hindi ka na muling magugutom. Nagliwanag ang mukha ni Junjun. Totoo po ba yan, Kuya Ernesto? Hindi niyo po ako iiwan? Hinawakan ng matanda ang balikat ng bata at tumango. Hindi kita iiwan. Simula ngayon, ikaw ang pamilya ko. Mula noon, nagkaroon ng panibagong sigla si Junjun. Hindi na lamang siya basta batang palaboy. Naramdaman niya mayroon na siyang kakampi. Isang taong makakasama sa kanyang mga pangarap. Samantala, si Don Ernesto ay nagsimulang magplano sa kanyang isipan. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa ganoong kalagayan magpakailanman. Mayroon pa siyang laban na kailangang harapin. Ang muling pagbangon at ang pagharap sa kanyang mga anak na nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa iyon ang tamang oras. Bago ko muling harapin ang aking nakaraan, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang natutulog na si Junjun. Kailangan ko munang ayusin ang aking kinabukasan kasama ang batang ito. Kinabukasan, nakipag-usap siya sa isang matandang kilala sa palengke na may maliit na barong-barong na inuupahan bilang tindahan. Kung maaari, wika ni Don Ernesto, baka pwedeng makiusap na dito muna kami ni Junjun. Kahit magbabayad kami sa maliit na paraan, basta may mas maayos kaming matulugan. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa at ngumiti. Hindi ko alam kung sino ka, pero kita ko sa mga mata mo na hindi ka masamang tao. Sige, doon na kayo tumira. Tumulong na lang kayo sa tindahan ko paminsan-minsan. Nagpasalamat si Don Ernesto ng taos-puso. Sa unang pagkakataon, mula nang itinapon siya sa ilog, naramdaman niyang mayroon na siyang bagong simila
isang tahanang maliit at payak, ngunit puno ng pag-asa. At doon sa bagong lugar na iyon, nagsimula ang kakaibang paglalakbay ng dalawang nilalang na pinagtagpo ng kapalaran. Ang bilyonaryong itinakwil ng kanyang mga anak at ang batang palaboy na nagligtas sa kanya. Magkasama nilang haharapin ang hinaharap, dala ang pangako ng isang bagong simula na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Mula nang magsimula silang tumira sa maliit na inuupahang barong-barong, malapit sa palengke, unti-unting nababago ang mundo ni Junjun. Hindi na lamang siya ang batang palaboy na naglalakad sa kalye at namumulot ng bote upang mabuhay. Ngayon, may kasama na siyang nagsisilbing ama at gabay, si Don Ernesto, na sa kabila ng kanyang nakaraan ay pinili niyang ituring na sariling anak ang batang nagligtas sa kanya. Isang umaga, habang pinagmanasdan ni Don Ernesto ang mga batang nakapila sa isang pampublikong paaralan malapit sa kanilang barong-barong, napaisip siya ng malalim. Nakita niyang masigla ang mga bata, dala-dala ang kanilang lumang bag, may hawak na lapis at papel, at sabay-sabay na pumapasok sa paaralan. Junjun, wika niya, habang hawak ang balikat ng bata. Hindi pwedeng ganito na lang palagi ang buhay mo. Kailangan mong makapag-aral. Napakurap si Junjun. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang po? Mag-aaral? Oo, iho, sagot ng matanda. Hindi sapat na matuto ka lang sa kalye. Kailangan mong magkaroon ng edukasyon. Kung gusto mong matupad ang pangarap mong magkaroon ng maayos na buhay, dito tayo magsisimula. Ngunit may kaba sa puso ni Junjun. Kuya Ernesto, wala po tayong pera, wala po akong uniforme, wala pong gamit. Paano po ako makakapasok? Ngumiti si Don Ernesto at hinaplos ang ulo ng bata. Ako ang bahala. Hindi na ako bilyonaryo ngayon, pero may paraan. Ang mahalaga, magsimula ka. Kinabukasan, nagtungo si Don Ernesto sa punong guro ng paaralan. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit. Dala ang ilang bariyang kinita nila sa pagbubuhat at pagbebenta. Ma'am, magalang niyang wika. Gusto ko sanang ipasok ang batang ito. Wala po siyang magulang, pero matalino at masipag. Ako na po ang magiging guardian niya. Tinitigan ng punong guro si Junjun. Payat ito, marumi ang damit, at halatang hindi nakaranas ng normal na buhay ng isang bata. Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang kislap ng pagnanais na matuto. Kung ganoon, tatanggapin natin siya, sagot ng punong guro. Basta't sisiguraduhin mong gagabayan mo siya. Nagpasalamat ng buong puso si Don Ernesto. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Junjun na makapasok sa eskwela. Kinabukasan, dinalhan siya ni Don Ernesto ng simpleng uniforme at ilang gamit na kanyang nabili mula sa maliit nilang ipon. Bagamat hindi bago, kuminang ito sa mga mata ng bata. Kuya Ernesto, sigaw ni Junjun habang yakap-yakap ang uniforme. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ngayon parang natutupad na ang pangarap ko. Sa unang araw niya sa paaralan, kinakabahan si Junjun. Maraming bata ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. May ilan na nagtawanan dahil luma ang kanyang sapatos at hindi bago ang bag na gamit. Uy, tingnan nyo, mukhang galing sa kalye, bulong ng isang bata. Ngunit hindi nagpatala si Junjun. Naalala niya ang sinabi ni Don Ernesto bago siya pumasok. Huwag mong hayaan na maliitin ka ng iba. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa damit, kundi sa puso at sa sipag. Kaya kahit pinagtatawanan, nagpatuloy siya. Pinakinggan niya ang bawat turo ng guro, sinulat ang bawat letra at numero, at pinilit na makasabay sa kabila ng kakulangan sa kaalaman. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, excited niyang ikinuwento kay Don Ernesto ang lahat. Kuya Ernesto, tinuruan po kami ng pagbasa at pagsusulat. Medyo nahirapan po ako kasi hindi ko pa kabisado, pero gagalingan ko po. Mumiti si Don Ernesto, bakas sa kanyang muka ang tuwa. Magaling hiyo, ipagpatuloy mo yan. Ako ang bahala sa lahat ng iba. Ikaw lang ang magpursige sa pag-aaral mo. At ganoon na ang nangyari. Sa bawat araw, ginagabayan siya ni Don Ernesto. Sa gabi, tinuturuan niya itong bumasa gamit ang mga lumang diaryo at librong napulot sa basurahan. Habang si Junjun ay paulit-ulit na nagbabasa, si Don Ernesto naman ay nagtuturo. Minsang nagtutuwid ng mali at minsang pumapalakpak kapag tama. Hindi ko po akalain na ganito kasarap mag-aral. Sabi ni Junjun, minsang natapos nilang basahin ang isang maikling kwento. Parang gumagaan ang pakiramdam ko. Para bang
nagkakaroon ako ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa bawat linggong lumilipas, nagiging mas kilala si Junjun sa kanilang paaralan bilang masipag at matalino. Kahit galing sa kalye, ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa iba. At sa bawat tagumpay niya, laging naroon si Don Ernesto, nakangiti at nakatingin na parang tunay na ama. Minsan, habang magkasama silang naglalakad pa uwi, nagtanong si Junjun, "Kuya Ernesto, bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito? Wala naman po kayong obligasyon sa akin." Huminto si Don Ernesto at tinitigan siya ng diretsyo. "Dahil ikaw ang nagligtas sa akin, iho. Kung wala ka, baka patay na ako ngayon. Pero higit pa roon, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nagsimula. At ngayon, gusto kong masiguro na hindi ka na muling daraan sa parehong hirap na dinanas ko noon." Napaluha si Junjun. "Salamat po, Kuya Ernesto. Hindi po ako magsasayang ng pagkakataon na binibigay niyo sa akin." Sa mga salitang iyon, mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Hindi na lamang sila basta magkasama sa barong-barong. Ngayon, naging mas malinaw ang kanilang ugnayan. Si Don Ernesto ay nagsilbing ama at guro, habang si Junjun ay nagsilbing anak at inspirasyon. At sa bawat pahina ng librong binubuksan ni Junjun, sa bawat numerong kanyang sinusulat, at sa bawat aral na kanyang natututunan, isa ring panibagong pag-asa ang nabubuo. Na dalang araw, ang batang palaboy na minsan namulot ng bote at nakipaglaban sa gutom ay magiging taong may kinabukasan. At higit sa lahat, iyon ang nagsilbing bagong simula, hindi lamang para kay Junjun, kundi para kay Don Ernesto, na natutong mahalin ang isang batang walang kinalaman sa kanyang dugo, ngunit nagbigay sa kanya ng tunay na dahilan upang muling mabuhay. Lumipas ang ilang buwan, at sa panahong iyon, lalo pang bumalik ang dating sigla at lakas ni Don Ernesto. Hindi man niya ipinapakita kay Junjun, gabi-gabi niyang iniisip ang ginawa sa kanya ng kanyang mga anak. Ang mga mukha ni Marco, Lucia at Daniel, habang siya'y ipinatapon mula sa tulay, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit kasabay nito, sa bawat paggising niya sa umaga at nakikitang masigla si Junjun, napapasok sa paaralan, napapawi ang bigat ng kanyang dibdib. "Kuya Ernesto," wika ni Junjun isang umaga, habang nagsusuot ng kanyang lumang bag, "maghihirap pa po ako sa paaralan, pero hindi ko po kayo bibiguin. Kahit mahirap ang mga subjects, gagalingan ko po." Hinaplos ng matanda ang ulo ng bata. "Anak, hindi mo kailangan patunayan sa akin ang sarili mo. Ang mahalaga ay natututo ka. Iyan ang puhunan mo sa buhay." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, unti-unti nang bumabalik ang dati niyang lakas bilang isang negosyante at lider. Kahit nakasuot lamang ng simpleng damit, hindi matatawaran ang talino at disiplina na namumukod sa kanya. Kapag siya'y tumutulong sa palengke, nakikita ng mga tao kung gaano siya kaorganisado. Aling Nena, minsan niyang sabi sa isang tinderang nagbebenta ng gulay, "Kung aayusin mo ang pagkakalagay ng paninda mo at ihiwalay ang mga bulok sa bago, mas marami ang bibili. Sa negosyo, mahalaga ang presentasyon." Nagulat si Aling Nena at sumunod sa payo niya. At hindi nagtagal, napansin niyang dumami nga ang kanyang mga suki. Doon nagsimula ang bulungan sa palengke. Iba talaga yan si Ernesto, parang may alam sa negosyo, hindi lang ordinaryong tao. Samantala, si Junjun ay patuloy na umaangat sa eskwela. Minsan, dumadalaw siya kay Don Ernesto na may bit-bit na papel na puno ng checkmark. "Kuya Ernesto, tingnan niyo po, mataas ang score ko sa pagsusulit." Sigaw niya, tuwang-tuwa. Ngumiti ang matanda at mahigpit na niyakap ang bata. "Iyan ang bunga ng sipag mo. Tandaan mo, hindi pera ang sukatan ng tao, kundi ang kaalaman at puso." Ngunit habang lumalalim ang kanilang samahan, mas lalong tumitindi ang lihim na dinadala ni Don Ernesto. Sa gabi, habang tulog na si Junjun, palihing siyang nagsusulat sa isang lumang kwaderno na binili niya mula sa junk shop. Doon niya inilalagay ang kanyang mga plano, kung paano muling babangon at haharapin ang kanyang mga anak sa tamang oras. "Hindi ko pwedeng ipagsabi kay Junjun ang lahat. Bata pa siya at hindi niya dapat pasanin ang bigat ng aking nakaraan. Ngunit balang araw,
Malalaman niya kung sino talaga ako. Minsan, habang nagsusulat siya, aksidenteng nagising si Junjun at lumapit. Kuya Ernesto, ano po ang sinusulat niyo? Nagulat siya, ngunit mabilis na sumagot. Mga plano lang, iho, para sa ating kinabukasan. Hindi na nag-usisa pa ang bata, ngunit napansin niyang may kakaibang lalim sa mga mata ng matanda. Sa kabilang banda, patuloy na minamasdan ni Don Ernesto mula sa malayo ang kanyang dating imperyo. Sa pamamagitan ng ilang kakilalang dati niyang tauhan na palihim pa ring nananatiling tapat sa kanya, nalaman niya ang mga nangyayari. Don Ernesto, bulong ng isang dating accountant na nakatagpo niya ng palihim. Inaakala ng lahat na kayo'y patay na, ngunit ang inyong mga anak, ubos na po halos ang yaman. Ang mga negosyo'y unti-unti nang nalulugi. Puro bisyo at luho ang inaatupag. Napakuyom ng kamao si Don Ernesto. Sa halip na magdulot ng tuwa, ang balitang iyon ay nagbigay sa kanya ng labis na kalungkutan. Anong klasing mga anak ang pinalaki ko? Lahat ng itinayo kong pangarap ay winasak nila. Ngunit hindi siya nagpadaig sa galit. Sa halip, ginamit niya ang sakit na iyon upang lalo pang pagtibayin ang sarili. Isang gabi, kinausap niya si Junjun ng seryoso. Anak, balang araw, may mga bagay na malalaman ka tungkol sa akin. Mga bagay na hindi madaling tanggapin. Ngunit pangako, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tumango si Junjun, bagamat hindi pa lubos na nauunawaan. Hindi ko po alam kung ano yun, Kuya Ernesto. Pero kahit ano paman, hindi rin po kita iiwan. Kayo lang po ang pamilya ko. Napaluha si Don Ernesto at niyakap ng mahigpit ang bata. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang kakaibang lakas na bumabalik. Hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama na muling binigyan ng pagkakataon. Mula noon, mas naging determinado siyang bumuo ng bagong pagkatao. Sa umaga, siya'y simpleng katuwang sa palengke at gabay kay Junjun. Ngunit sa gabi, siya'y nagiging isang tagapagplano. Muling binubuo ang kanyang diskarte kung paano mababawi ang kanyang dangal at maipapakita sa kanyang mga anak ang katotohanan. At habang lalong lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, lalong lumalakas ang paniniwala ni Don Ernesto na sa batang ito nagsumula ang kanyang panibagong buhay. Hindi siya nagkamali. Si Junjun ang kanyang magiging lakas at ang lihim na kanyang tinataglay ay magiging susi upang sa tamang panahon. Bumalik siya at patunayan na ang isang bilyonaryong itinapon sa ilog ay kayang bumangon muli at higit pa, kayang magmahal ng tunay. Lumipas pa ang mga buwan at habang tuloy-tuloy ang pagbangon ni Don Ernesto sa katahimikan, lalo ring tumitindi ang pagnanais niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa ginawa sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi sapat na narinig niya mula sa ilang tapat na tauhan na inaabuso ng mga ito ang kanyang yaman. Gusto niyang makita mismo, malaman ang bawat detalye at magkaroon ng ebidensya. Isang hapon, habang pauwi sila ni Junjun mula sa palengke, nakita nilang may ilang dating kasamahan ni Don Ernesto sa kumpanya na nag-uusap sa isang karinderya. Nagkubli siya sandali at pinakinggan ang kanilang usapan. Grabe na talaga si Marco, wika ng isa. Lahat ng kita ng kumpanya, inuubos sa mga bagong kotse at babae. Wala na siyang pakialam kung nalulugi ang negosyo. Si Lucia naman, puro party at mga high society events. Ginagastos ang pera sa mga designer bag at alahas. At si Daniel, sa sugal naman nauubos. Dagdag ng isa. Kung buhay pa sana si Don Ernesto, wika ng isa pa habang umiiling, hinding-hindi hahantong sa ganito ang kumpanya. Napakuyom ng kamao si Don Ernesto habang nakikinig. Nanatili siyang tahimik. Alam niyang hindi pa ito ang oras para lumantad. Kailangan muna niyang tiyakin na may sapat na ebidensya laban sa kanyang mga anak. Kinabukasan, kinausap niya si Junjun habang sila'y nag-aayos ng mga bote. Anak, kailangan kong malaman ang lahat ng ginagawa ng mga anak ko. Alam kong delikado pero hindi ako pwedeng basta magtago habang buhay. Kuya Ernesto, sagot ni Junjun na bakas ang kaba sa mukha. Paano po kung mahuli kayo? Baka patayin kayo ulit. Hinawakan ng matanda ang balikat ng bata.
Kaya nga kailangan kong mag-ingat. Kailangan ko rin ang tulong mo. Bata fa, hindi ka nila pagbibigyang pansin. Magagamit natin yan para makalapit. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang tahimik na pagsisiyasat. Pinapapunta ni Don Ernesto si Junjun sa mga lugar kung saan madalas makita ang mga tauhan ng kumpanya. Inakikinggan ng bata ang mga usapan. Kinukwento ang lahat kay Don Ernesto at unti-unting nabubuo ang larawan ng kanilang pagtataksil. Kuya Ernesto, minsan ay bulong ni Junjun habang kumakain sila ng lugaw. Narinig ko po si Kuya Daniel na kinausap ang isang tauhan ninyo. Pinapapeke daw niya ang mga dokumento para palabasing sa kanila na ang ilang ari-arian. Nanlaki ang mata ni Don Ernesto. Totoo yan, anak. Malaki ang kasong kakaharapin nila. Hindi na lang ito simpleng pagpapabaya. Iyan ay malinaw na pagnanakaw. Sa bawat impormasyon na nakukuha nila, lalo pang lumilinaw ang larawan. Hindi lamang siya tinangkang tatayin ng kanyang mga anak, kundi nilamon na rin ng mga ito ang lahat ng kanyang itinayo. Ang mga lupain ay ipinasan sa pangalan ng mga kasabwat. Ang mga shares ng kumpanya ay pilit na kinukuha at ang ilan sa matagal nang tapat na tauhan ay tinanggal at pinalitan ng mga kasabwat. Ngunit higit na masakit sa kanya ang narinig mula sa isang matandang empleyado na palihim siyang kinausap. Don Ernesto, bulong ng lalaki habang nanginginig. Ako mismo ang nakakita. Si Marco ang nag-utos na itapon kayo sa ilog. Kasama si Daniel sa pagbubuhat sa inyo at si Lucia. Siya mismo ang umiiyak pero hindi tumutol. Lahat sila sabay-sabay na nagtaksil sa inyo. Parang inipilas ang puso ni Don Ernesto sa bawat salitang iyon. Hindi niya sukat akalain na aabot sa ganoong antas ang kanyang sariling dugo. Kinagabihan, nakaupo siya sa tabi ng apoy sa kanilang barong-barong. Tahimik lamang siyang nakatingin sa liwanag ng apoy, habang si Junjun ay nakahilig sa kanyang tabi. Kuya Ernesto, bakit ang lungkot ninyo? Tanong ng bata. Dahil anak, sagot ng matanda, ngayon ko naunawaan ang buong katotohanan. Hindi aksidente ang nangyari sa akin. Hindi simpleng galit lang. Isa itong planado, mabangis, at walang pusong pagtataksil. Niyakap siya ni Junjun ng mahigpit. Pero nandito pa rin po kayo. At kasama niyo ako. Hindi ko kayo iiwan, kahit anong mangyari. Napaluha si Don Ernesto at niyakap pabalik ang bata. Salamat, hiho. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Mula sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Hindi na siya nagdududa. Kailangan niyang bumangon muli, hindi lamang para sa sarili, kundi para ipakita sa kanyang mga anak na hindi kailanman magtatagumpay ang kasakiman at pagtataksil. Ngunit sa halip na sa galit siya magmulat na pagtanto niyang, kailangan niyang maging matalino. Kapag bumalik ako, bulong niya sa sarili, hindi lamang ako babalik bilang ama nila. Babalik akong handang ipakita na may hustisya at may bagong simula para sa mga kagaya ni Junjun, na mas karapat-dapat sa pagmamahal at pamana kaysa sa aking sariling dugo. At habang pinagmamasdan niya ang batang mahimbing na natutulog, alam niyang ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng kanyang yaman. Ito ay laban para sa katarungan, laban para sa kanyang pangalan, at higit sa lahat, laban upang bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang batang nagligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos matuklasan ni Don Ernesto ang buong katotohanan tungkol sa kanyang mga anak, napagtanto niyang hindi siya pwedeng manatili na lamang sa pagtatago. Kung gusto niyang bumangon at muling patunayan ang kanyang sarili, kailangan niyang magsimula sa bago. Ngunit alam niyang hindi siya makakabalik agad sa kanyang dating pangalan, dahil kapag nalaman ng kanyang mga anak na siya'y buhay, tiyak na gagawa ang mga ito ng paraan para tapusin siya. Junjun, wika niya isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa labas ng kanilang barong-barong, oras na para magsimula tayo ng panibagong yugto. Magtatayo tayo ng maliit na negosyo. Nagliwanag ang mukha ng bata. Totoo po ba? Pero patano po? Wala naman po tayong malaking pera. Ngumiti si Don Ernesto. Hindi kailangan ng malaking puhunan agad. Ang kailangan ay sipag, tiyaga at diskarte. Iyan ang sikreto sa lahat ng negosyo na itinayo noon. Kinabukasan, dinala niya si Junjun sa palengke. Doon,
bumili siya ng ilang kilo ng saging gamit ang ipon nila mula sa pagbebenta ng bote at bakal. Gumanit sila ng lumang mesa na iniwan sa tabi ng kalsada at ginawa itong pwesto. Magbebenta tayo ng pitong saging at turon, sabi ni Don Ernesto. Simple lang, pero mabilis gumenta sa masa. Kasama si Junjun, nagprito sila gamit ang maliit na kalan na nahiram nila mula sa isang tindera. Habang abala sa pagluluto si Don Ernesto, masigla namang sumisigaw si Junjun upang akitin ang mga tao. Turon, banana Q, bili na po kayo! Mainit-init pa! Nagulat si Junjun dahil marami agad ang bumili. Hindi lamang dahil mura ang kanilang paninda, kundi dahil malinis ang pagkakagawa at masarap. Habang tumatagal, dumami ang kanilang suki. Kuya Ernesto, sigaw ng isang suki. Ang sarap nito! Araw-araw na akong bibili. Ngumiti ang matanda at magalang na sumagot. Maraming salamat po, balik po kayo bukas. Hindi nagtagal, kumalat sa palengke ang balita tungkol sa tindahan nila. Marami ang bumibili at bawat araw ay lumalaki ang kanilang kinikita. Ngunit hindi doon natapos ang plano ni Don Ernesto. Junjun, sabi niya isang gabi, hindi lang to basta tindahan. Ito ang magiging simula natin. Unti-unti tayong lalaki. At totoo nga, sa loob ng ilang linggo, nakapagtabi sila ng pera at nakabili ng kariton. Sa tulong ng ilang kaibigan sa palengke, nagsimula silang magbenta hindi lamang ng turon at banana Q, kundi pati ng pansit at lugaw. Si Junjun ang abala sa pagtulong, habang si Don Ernesto ang nag-iisip kung paano palalaguin ang kanilang negosyo. Kuya Ernesto, sabi ng bata habang nagbibilang ng pera, ang dami na po nating kinita. Mas malaki na po kaysa sa dati nating kinikita sa bote at lata. Tumango si Don Ernesto, halatang masaya. Iyan ang bunga ng sipag at diskarte. Tandaan mo, iho, walang maliit na negosyo kung malaki ang puso mo. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng iba sa palengke ang kanilang tagumpay. May ilang nagsimulang mainggit at magtangkang siraan sila. Baka hindi malinis ang gamit nila, bulong ng isa. Baka galing sa kung saan-saan lang ang pagkain. Ngunit dahil sa kabaitan ni Junjun at sa mahusay na pakikitungo ni Don Ernesto, hindi nagtagal ay nawala rin ang mga tsismis. Mas lalo pang tumibay ang kanilang pangalan sa palengke. Minsan, habang abala sila sa pagluluto, napatingin si Don Ernesto sa batang masayang nag-aalok ng paninda. Sa isip niya, hindi lang ito basta negosyo. Ito ay paraan para mabigyan ng kinabukasan si Junjun. Anak, aniya, huwag mong isipin na tindahan lang ito. Ito ang unang hakbang natin patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang lumago ang kanilang negosyo. Dumating ang punto na kaya na nilang magtabi ng pera para makapag-upa ng mas maayos na pwesto. Doon nakilala sila bilang Lutong Junjun at Ernesto. Kuya Ernesto, parang hindi na ako nananaginip. Wika ng bata. Dati po hindi ko maisip na magkakaroon ako ng ganito. Pero ngayon, may negosyo na tayo at nakakapag-aral pa ako. Niyakap siya ni Don Ernesto at sagot, hindi ito panaginip, iho. Ito ang bunga ng sipag at pagtitiwala sa isa't isa. At tandaan mo, mas marami pa tayong kayang marating. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang bigat ng lihim na dala ni Don Ernesto. Alam niyang darating ang panahon na kakailanganin niyang ilantad ang kanyang pagkatao at harapin ang kanyang mga anak. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang mag-focus muna sa kanilang bagong negosyo at sa kinabukasan ni Junjun. At habang lumalago ang kanilang maliit na tindahan, nagsimula na ring lumago ang bagong buhay na kanilang binuo. Isang buhay na puno ng sipag, pag-asa at pagmamahalan na hindi na kayang sirain ng kahit anong pagtataksil. Lumipas ang mga taon at sa tulong ni Don Ernesto, unti-unting nagbago ang buhay ni Junjun. Ang dating batang palaboy na walang kinabukasan ay ngayoy nakapagtapos na ng elementarya. Nang araw ng kanyang pagtatapos, hindi niya mapigilang lumuha habang tinatanggap ang kanyang medalya sa entablado. Nasa gilid si Don Ernesto, nakatayo at palakpak ng palakpak. Bakas sa kanyang mga mata ang sobrang tuwa.
Kuya Ernesto, bulong ni Junjun pagkatapos ng seremonya. Hindi ko po makakantan ito kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Don Ernesto, sabay haplos sa ulo ng bata. Hindi anak, hindi ito dahil sa akin. Dahil ito sa iyong sariling pagsisikap at determinasyon. Pagkatapos ng elementarya, ipinasok ni Don Ernesto si Junjun sa isang pampublikong high school. Doon, mas lalo pang nakilala ang bata bilang masipag at matalino. Hindi siya nagpakita ng pagmamayabang kahit siya ang laging nangunguna sa klase. Junjun, paano mo nagagawang maging consistent na mataas ang grado mo? Tanong ng isang kaklase. Mumiti lamang siya at sumagot, may inspirasyon ako sa bahay. May taong naniniwala sa akin, kaya hindi ako pwedeng sumuko. Habang tumatagal, mas lalo ring lumalim ang kanilang samahan ni Don Ernesto. Ang natanda ay hindi lamang nagsilbing tagapag-alaga, kundi isa ring inspirasyon. Lagi siyang nasa tabi ng bata sa bawat recognition day, science fair, at kahit sa mga simpleng aktibidad sa paaralan. Sa tuwing nakikita siya ng ibang magulang, nagtatanong sila, tatay ba ni Junjun yan? At kahit hindi totoo sa dugo, sa puso ni Junjun, oo, si Don Ernesto ang tunay niyang ama. Ukod sa pag-aaral, natutunan din ni Junjun ang pamamalakad ng kanilang maliit na negosyo. Kapag walang pasok, tumutulong siya sa pagluluto at pagbebenta ng turon at banana cue. Madalas niyang sabihin, Kuya Ernesto, balang araw lalaki pa po ito. Hindi lang tayo dito sa palengke, baka maging kilala pa sa buong bayan. At tuwing naririnig iyon ni Don Ernesto, napapangiti siya. Anak, ang pangarap mo ay pangarap ko na rin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kinabukasan ni Junjun. Naging leader siya sa kanilang klase. Madalas siyang kinakausap ng mga guro para hikayatin ang ibang estudyante. Nakilala siya bilang huwarang mag-aaral na galing sa hirap, ngunit may malasakit at kababaang loob. Ngunit hindi rin mawawala ang mga pagsubok. May ilang kaklase na minsan ay nang aasar. Uy, anak ka raw ng palaboy, paano ka naging matalino? Pangungutya ng isa. Ngunit hindi nagpatalo si Junjun. Oo, palaboy ako dati. Pero hindi ibig sabihin noon wala akong karapatang mangarap. At sa tuwing naririnig ito ni Don Ernesto mula sa guro, hindi niya mapigilang mapaluha. Nakikita niya na ang batang minsang walang boses sa lipunan, ngayon ay marunong nang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang dignidad. Habang papalapit ang pagtatapos ng high school ni Junjun, mas lalong nagiging proud si Don Ernesto. Sa tuwing magkasama silang naglalakad pa uwi, sinasabi niya, malapit ka nang maabot ang unang bahagi ng iyong pangarap, anak. At hindi dito nagtatapos. Susuportahan kita hanggang sa kolehiyo. Nakatitig si Junjun sa kanya, may luha sa mata ngunit may ngiti sa labi. Salamat po Kuya Ernesto, hindi ko po kayo bibiguin. Pangako, gagamitin ko lahat ng natutunan ko para maging mabuting tao. At sa gabing iyon, habang magkasama silang kumakain ng simpleng hapunan, ramdam nilang pareho na ang kanilang mga buhay ay tuluyang nagbago. Si Don Ernesto, na itinakwil ng sariling dugo, ay nakatagpo ng isang anak na higit pa sa anumang kayamanang nawala sa kanya. At si Junjun, na minsang walang tirahan, ay ngayon may tahanan sa puso ng taong nagbigay ng bagong simula sa kanyang buhay. Sa bawat hakbang na tinatahak ng bata, unti-unting nabubuo ang kinabukasan, hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin kay Don Ernesto. At sa kabila ng lahat ng umos na kanilang pinagdaanan, malinaw na ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa hirap, kundi nagsisimula sa pagbangon ng batang minsang palaboy, ngunit ngayon lumilipad na patungo sa tagumpay. Dumating din ang araw na matagal nang hinihintay ni Don Ernesto. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatago, pagtitiis at tahimik na pagbabalik sa mundo ng negosyo sa ibang pangalan, handa na siyang lumantad at ipakita sa lahat na siya'y buhay. Handa na rin siyang harapin ang kanyang mga anak na nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Isang umaga nakatanggap ng lihim na imbitasyon ang tatlong anak niya, si Marco, Lucia, at Daniel, para sa isang espesyal na pagpupulong ng board ng kumpanya. Nakalagay lamang sa sobre, mahalagang usapin tungkol sa kumpanya, dumalo kayo. Dahil desperado na silang masagip ang naluluging negosyo, agad silang pumunta, hindi nila alam kung sino ang nagpadala.
Sa loob ng malaki at marangyang conference room, nagsimula ang pagpupulong. Nandoon ang mga board members, investors at ilang dating tauhan na nanatiling tapat kay Don Ernesto. Tahimik ang lahat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na nakaayos ng simple ngunit may dignidad. Magandang araw, wika ng lalaki na may kumpiyansang tinig. Napako ang tingin ni Marco, Lucia at Daniel. Halos hindi sila makahinga sa kanilang nakita. Iimposible, bulong ni Marco. Tatay? Tumayo si Don Ernesto sa gitna, marahan ngunit matatag. Oo mga anak, ako nga, buhay ako. At narito ako ngayon hindi para magpasakop sa inyo, kundi para ipakita ang katotohanan. Nagkatinginan ng magkakapatid, halatang nanginginig, si Lucia, na dati laging maamo at palabiro, ngayoy namutla. Si Daniel naman ay hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit si Marco, bilang panganay at utak ng lahat ay agad na nagsalita. Paano ka nakaligtas? Galit na tanong nito. Dapat patay ka na. Salamat sa isang batang mas mabuti ang puso kaysa sa inyong tatlo, sagot ni Don Ernesto, sabay lingon kay Junjun na nakatayo sa gilid ng silid. Siya ang nadigtas sa akin noong itinapon ninyo ako sa ilog na parang hayop. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayon. Lalo pang nag-inay ang mga board members. May mga bulungan ng Diyos ko, buhay pala si Don Ernesto? At anong klase kayang pagtaaksil ang ginawa ng mga anak niya? Humugot si Don Ernesto ng makapal na sobre at inilatag ito sa mesa. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang mga peking dokumentong pinapeke ni Daniel upang maagaw ang mga ari-arian, ang mga transaksyong ginamit ni Marco para ilipat sa kanyang pangalan ang ilang negosyo, at ang mga gastusin ni Lucia para sa kanyang luho gamit ang pondo ng kumpanya. Isa-isang ibinukas ng board secretary ang mga dokumento. Sa bawat pahina, lalo pang namutla ang tatlong magkakapatid. Hindi sila makapagsalita. Ang kanilang mga lihim ay ngayon nasa harap na ng lahat. Paano ninyo nagawa ito? Natakot lang ako kay Marco. Siya ang nagpumilit. Wala kang karapatang magsisi ngayon, putol ni Don Ernesto. Nasa inyo lahat ang pagpili at pinili niyong ipahamak ako. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga board members. Don Ernesto, kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin kayo pa rin ang tunay na pinuno ng kumpanya. Ano ang nais ninyong gawin? Huminga ng malalim si Don Ernesto. Tinitigan niya ang kanyang mga anak na ngayoy halos hindi makagalaw sa kanilang mga upuan. Ang nais ko ay hustisya. At ang hustisyang iyon ay magsisimula ngayon. Hinudyatan niya ang dalawang abogado na pumasok sa silid. Inilahad ng mga ito ang kaso laban sa tatlong magkakapatid. Estafa, falsification of documents, at attempt on their father's life. Hindi, sigaw ni Marco. Sabay tayo. Hindi pwedeng mangyari ito. Kami ang may kontrol sa lahat. Ngunit tumayo si Junjun at nagsalita. Hindi po kuya, hindi na kayo ang may kontrol. Si Don Ernesto ang tatay ko, ang tunay na karapat-dapat na mamuno, at hindi ninyo na siya kayang apihin ulit. Nagulat ang lahat sa tinura ng bata, ngunit tumango si Don Ernesto, puno ng pagmamalaki. Tama siya, hindi ninyo na ako kayang pabagsakin, dahil hindi ako nag-iisa. Mayroon akong anak na mas tunay kaysa sa inyo, anak na hindi galing sa aking dugo, ngunit galing sa puso. Tahimik ang buong silid. Ramdam ang bigat ng bawat salita ni Don Ernesto. Sa pagkakataong iyon, tuluyang bumagsak ang tatlong magkakapatid sa kanilang pagkatao. Hindi na sila mga tagapagmana ng isang imperyo, kundi mga taong nahubaran ng maskara ng kasakiman. At sa harap ng lahat, ipinakita ni Don Ernesto ang tapang at lakas ng isang amang minsang itinapon sa ilog, ngunit muling bumangon. Hindi upang ipaghiganti ang sarili, kundi upang ipakita na ang hustisya at pagmamahal ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang kayamanan. Matapos ang pagkakabunyag sa pagpupulong ng board, mabilis na kumilos ang hustisya. Agad na inihain ng mga abogado ni Don Ernesto ang mga kaso laban kina Marco, Lucia at Daniel. Ang balita tungkol sa pagtataksil ng tatlong magkakapatid ay kumalat sa buong bansa. Lahat ng pahayagan at programa sa telebisyon ay iisa ang laman. Bilyonaryong Don Ernesto, buhay at nagbalik upang ibunyag ang pagtataksil ng kanyang sariling mga anak.
Sa unang pagdinig sa korte, naroon si Don Ernesto at si Junjun. Sa kabilang panig, nakatayo ang tatlong magkakapatid, nakayuko, halos hindi makatingin sa kanilang ama. Habang binabasa ng piskal ang mga kaso laban sa kanila, lalong lumulubog ang kanilang kalooban. Ang mga akusado ay kinasuhan ng estafa, falsification of documents at attempted homicide laban sa kanilang sariling ama, si Don Ernesto. Nagliwanag ang mga mata ng mga mamamahayag at mga taong naroon. Ang dating tinitingalang mga anak ng isang bilyonaryo ay ngayoy nakaluhod sa batas at ang kanilang pangalan ay nasira dahil sa kanilang kasakiman. Pagkatapos ng sesyon, lumapit si Lucia sa kanyang ama. Nanginginig ang kanyang tinig. "Tatay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kinaya ang presyon ni na Marco at Daniel. Nahulog po ako sa maling desisyon." Mahabang kaahimikan ang sumunod bago nagsalita si Don Ernesto. "Lucia, hindi ko kailanmang ginusto na dumating tayo sa ganitong punto. Anak kita at sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Ngunit ang ginawa ninyo ay hindi ko maaaring palampasin. Patawarin kita, ngunit ang batas ang magpapasya ng inyong kapalaran." Sa mga sumunod na linggo, isa-isang naipesenta sa korte ang mga ebidensya. Lahat ng kasinungalingan ay nabunyag. Maging ang mga tauhang kasabwat ng magkakapatid ay nagbigay ng kanilang salaysay. Wala nang takas para sa kanila. Ngunit sa halip na magdiwang, nanatiling mapait ang pakiramdam ni Don Ernesto. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam niyang sakit ng pagkabigo bilang ama. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay, ngunit nagkulang siya sa pagpapakita ng tamang gabay at pagmamahal. Isang gabi, habang magkasamang kumakain sila ni Junjun, napabuntong hininga si Don Ernesto. "Anak, minsan naiisip ko, kasalanan ko rin bakit nangyari ito. Masyado kong pinahalagahan ang negosyo at nakalimutan ko ang puso ng aking mga anak." "Tama na po, Kuya Ernesto," sagot ni Junjun habang nakatingin sa kanya. "Ginawa niyo po ang lahat ng alam niyong paraan at kung nagkamali man sila, kasalanan na nila iyon. Ang mahalaga po, natututo kayo ngayon at hindi na po mauulit." Napaluha si Don Ernesto at niyakap si Junjun. "Salamat, iho. Ikaw ang nagpapaalala sa akin ng mga bagay na nakalimutan ko." Matapos ang mahabang paglilitis, ipinataw ng korte ang kanilang hatol. Si Marco at Daniel ay nakulong dahil sa malinaw na ebidensya ng falsification at estafa. Si Lucia naman ay binigyan ng mas maikling sentensya dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa korte at sa pagsisi. Bagamat mabigat para kay Don Ernesto, inanggap niya ang pasya ng hukuman. Sa isang panayam pagkatapos ng hatol, sinabi niya, "Pinatawad ko na ang aking mga anak, ngunit ang tiwala ay hindi basta na ibabalik. Ang hustisya ay hindi paghihiganti, kundi pagtutuwid. Hiling ko na sa loob ng kanilang pagkakakulong, matutunan nila ang tunay na halaga ng pamilya at buhay. Hindi natapos doon ang kanyang laban. Sa pagbabalik niya bilang pinuno ng kumpanya, gumawa siya ng matinding pagbabago. Tinanggal niya ang mga kasabwat na dating nakapaligid sa kanyang mga anak. Inalitan niya ng mga tapat at masisipag na empleyado. Ngunit higit sa lahat, ipinamahagi niya ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa mga kawani at sa mga mahihirap. Nagpatayo siya ng mga scholarship program para sa mga batang katulad ni Junjun na walang kakayahang mag-aral. Nagpatayo rin siya ng mga pabahay para sa mga pamilyang walang tirahan. "Hindi ko nahahayaang masayang muli ang yaman ko sa luho at kasakiman." Pahayag niya sa isang pagtitipon. "Ito ay para sa bayan, para sa mga batang may pangarap, para sa mga taong walang kakampi." Naging inspirasyon si Don Ernesto sa buong bansa. Mula sa pagiging bilyonaryo na minsang itinakwil ng kanyang sariling mga anak, siya ngayon ay simbolo ng pagbabalik loob, ng kabutihan at ng bagong simula. At sa tabi niya, laging naroon si Junjun, ang batang palaboy na minsang nagligtas ng kanyang buhay, ngunit ngayon ay naging katuwang na niya sa pagbabagong ginagawa. "Kuya Ernesto," wika ni Junjun habang nakatingin sa bagong gusali ng Scholarship Foundation na itinayo nila. "Hindi ko po inakala na makaarating tayo sa ganito. Dati po, barong-barong lang ang tirahan natin. Ngayon, nakakatulong na tayo sa napakaraming tao." Ngumiti si Don Ernesto. Bakas sa mukha ang saya at kapayapaan. "Anak,
Ito ang tunay na yaman. Hindi ang salapi, hindi ang mansyon, kundi ang puso na marunong magmahal at tumulong sa kapwa. At sa sandaling iyon, natanto nilang pareho na ang hustisya at pagbabago ay hindi lamang para kay Don Ernesto at sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng taong natutong magmahal, magsakripisyo at bumangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang taon, lalo pang lumago ang mga proyektong sinimulan ni Don Ernesto. Ang kanyang pangalan ay muling bumalik, ngunit sa ibang anyo. Hindi na lamang bilang bilyonaryong negosyante, kundi bilang ama ng bayan na naglaan ng kanyang kayamanan upang baguhin ang buhay ng marami. Ngunit higit sa lahat, natagpuan niya ang isang bagong pamilya sa piling ni Junjun. Dumating ang araw na nagtapos si Junjun sa kolehiyo. Hindi na siya ang batang palaboy na dating umaasa lamang sa tira-tira. Ngayon, siya'y isang ganap na profesional na nagtapos ng kursong Business Administration. Sa araw ng kanyang graduation, nakaupo sa unahan si Don Ernesto. Suot ang kanyang simpleng barong, ngunit baka sa kanyang mukha ang sobrang tuwa at pagmamalaki. Nang tawagin ang pangalan ni Junjun, Juan Gabriel de la Cruz, masiglang pumalakpak si Don Ernesto. Tumayo siya kahit tumitingin ang lahat at hindi niya napigilang mapaluha. Nang lapitan siya ni Junjun, bitbit ang diploma. Mahigpit niya itong niyakap. Kuya Ernesto, bulong ni Junjun habang nanginginig ang boses. Sa inyo ko po ito inaalay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ito. Mumiti si Don Ernesto. May luha sa kanyang mga mata. Hindi anak, ito ay bunga ng iyong sipag at tiyaga. Ako'y naging gabay lamang. Ngunit ikaw ang tunay na nagtagumpay. Pagkatapos ng graduation, nagkaroon sila ng maliit na salo-salo kasama ang ilang kaibigan at mga taong naging parte ng kanilang paglalakbay. Dito, ipinakilala ni Don Ernesto si Junjun hindi na bilang batang kanyang tinulungan, kundi bilang kanyang anak. Mga kaibigan, wika niya sa harap ng lahat. Ito si Junjun, ang aking anak. Hindi man kami magkadugo, siya ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay. Sa kanya ko ipapasa ang lahat ng itinayo ko. Nagpalakpakan ang lahat. At si Junjun naman ay hindi napigilang maluha. Pangako po Kuya Ernesto, sabi niya habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Hindi nagtagal, ipinasa ni Don Ernesto kay Junjun ang pamamahala ng kanilang bagong negosyo. Hindi na ang dating imperyo na winasak ng kanyang mga anak, kundi ang mga proyektong itinayo nila mula sa maliit na kariton ng turon hanggang sa mga scholarship program at pabahay. Sa ilalim ng pamumuno ni Junjun, lalo pang lumago ang kanilang organisasyon. Anak, madalas nasabi ni Don Ernesto habang pinagmamasdan ang mga kabataang scholars na natutulungan nila. Ito ang tunay na kayamanan. Ang makita mong may batang nag-aaral dahil sa iyong tulong, may pamilyang nagkakaroon ng bahay dahil sa iyong pagsusumikap. At totoo nga, lumaganap ang kanilang pangalan bilang simbolo ng pag-asa. Si Junjun ay naging inspirasyon sa mga kabataan. Patunay na kahit isang batang palaboy ay maaaring maging matagumpay kung may tiyaga at may taong naniniwala sa kanya. Samantala, si Don Ernesto ay mas piniling mamuhay ng payak. Hindi na siya bumalik sa marangyang mansyon. Mas pinili niyang manatili sa simpleng tahanan kasama si Junjun. Doon, araw-araw niyang nararamdaman ang kapayapaan na hindi niya natagpuan sa kanyang lumang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutang bumisita sa kulungan upang dalawin ang kanyang mga anak. Hindi man sila pinawalang sala ng batas, pinili pa rin niyang ipakita ang awa ng isang ama. Tay, minsang wika ni Lucia habang umiiyak sa loob ng selda, patawarin niyo po ako. Sana balang araw mabigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon. Hinawakan ni Don Ernesto ang kanyang kamay mula sa kabila ng rehas. Anak, matagal na kitang pinatawad. Ang kaparusahan ninyo ay hindi na galing sa akin, kundi sa inyong sariling ginawa. Ngunit hiling ko, gamitin ninyo ang panahong ito para magbago. Sa pag-uwi, ibinahagi niya kay Junjun ang naging pag-uusap. Anak, mahirap maging ama. Hindi laging madaling magpatawad. Ngunit sa huli, ang puso ang nagdidikta kung paano natin haharapin ang ating pamilya.
kahit pa sila'y nagtaksil. Tumango si Junjun, naiintindihan ang bigat ng kanyang sinabi. Tay, kahit hindi niyo po ako anak sa dugo, natutunan ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. At pangako, hindi ko kayo iiwan kahit kailan. Sa huling mga taon ng kanyang buhay, si Don Ernesto ay naging payapak. Nakita niyang si Junjun, ang batang minsang nagligtas sa kanya sa ilog, ay ngayon ay leader na, hindi lamang ng kanilang negosyo, kundi ng maraming taong umaasa sa kanilang tulong. At sa huli, ang kanilang kwento ay naging alamat sa bayan, ang kwento ng isang bilyonaryong itinakwil ng sariling dugo. Ngunit nakatagpo ng bagong anak sa isang batang palaboy. Ang kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng kapalaran. Nagbuklod sa pagmamahal at nagtayo ng bagong pamilya na mas matibay pa kaysa sa anumang dugo o yaman.